Hello, good morning. So ayan, kanina lang medyo malakas ang ulan at kung makita nyo, kulimlim. So ayan, basa oh. Kita nyo basa. Yung isang yan, possible kasi nalagyan ng tubig yung nutrient solution natin. Pero tingnan nila natin kung paano sila lalaki. Pero maganda naman yung tubo oh. So pag ganito na umaga tapos umulan or mataas yung humidity, hindi ako nagpa-foliar. Dati nag-foliar ako kasi hindi ko pa masyado ng pag-aaralan, pero sabi nila wag daw. So ayan. Kahapon, ito, siya may mga putol oh. Nag-start na kasi siya mag-flowering, so tinanggal ko lang yung flower para magtuloy-tuloy siya ng dahon. Pero susunod, pwede ko siyang putulin. Yan, banda dito sa ilalim. Yan, banda dito sa ilalim. Tapos ma-harvest natin sa taas. Gawin nating tea. Yan. So, yon yung April 14 natin. 14 ba? Oh, 14 yata yan. April 10 natin. April 10, maganda tubo eh, oh. Maganda tubo. Maliban dito sa isang to. Ito kasi April 5 pa tayo. Medyo late na yung mga yan. Pang self-consumption na natin. So, yung scamander nandun. So, magiging bala ko dito, magkakaroon yung styro box. Dito yung styro box yan after ko ito ma-harvest. So, para 15 kagad yung may lalagay natin dyan, yung may setup natin. So, ito yung April 25 natin, tsaka April 30. Okay naman sila. Ito yung na-transfer ko recently, which is yung May 5. And bukas, May 20, mapupuno natin to. So, may nutrient solution na to. Yan, Nutri-Hydro plus iron. Ito naman, Kiss solution. So, Kiss solution, walang iron. Ito, Kiss solution. So, inisip ko kasi itong gitna, since may space naman doon, ilipat ko doon, tsaka doon. Para magkaroon sila ng pwesto sa paglaki. Kasi di ba nga, ngayon pala nakikita na natin na may hirapan sila sa paglaki. So, yun yung inisip ko. Ilipat ko na lang sila habang medyo bata-bata pa sila. Pero palagay ko, ilipat ko eh. No, palagay nyo. Ayun pala, hindi natin nadaanan yung bell pepper. So, sa bell pepper natin, ayan. So, okay naman siya. Ayan. Hindi malaki naman. Tingnan natin kung may ilalaki pa siya. Tingnan natin yung solution niya. Ayan. Medyo madami-dami pa. Kasi monitor ko talaga to kasi ang isang problema natin sa kanya ay yung pag naging highly concentrated na yung nutrient niya. Oo, may ganong scenario sila, nagiging sobrang highly concentrated yung solution. So ngayon, itong cherry tomato naman, nagbubulaklak. Hindi ko sure kung kakaroon siya ng fruits. Pero tingnan natin. So, ito yung unang setup ko nung 13. So, 4 na araw na lang, 10 days na. Pero para medyo hindi ganun kaganda yung tubo. Scamander to. Tapos ito yung sumunod na naman na testing ko, recent lang. Ayun lang, May 16. So, wala pa naman siyang 10 days. So, tingnan natin kung magiging okay ba yung tubo niya dito. So, ito naman ay mga hydraulic. So, if any case, based kasi sa ngayon sa result natin, hindi ako masyadong nagagandahan sa pagtubo niya. Siguro, medyo mali rin ako ng setup or kung ano man. Pero, tingnan natin, ha? Yung mga ano na late tumubo eh. Yan. Binabasa-basa ko lang para kahit pa paano makatulong. Kasi parang ito, masyadong mataas yung foam. Nahihirapan siyang abutin ng moisture. Palagay ko yon. So ito, yung mustasa natin tsaka pechay. Yung pechay natin sobrang leggy oh. So iniisip ko rin na pag nandiyan sa baba, medyo hirap sila sa araw. Hindi ko naman sure. Pero mukhang okay naman eh. Okay naman sa lettuce natin. Ayan oh.
Kasi ito yung amaranth natin. Yan, ganda ng tubo, diba? So ito, may tubig na to. Wala lang tong nutrient solution. So tinakpan ko kasi wala akong mga foam na pantakip dun sa mga butas. Eh, alam mo na, baka pamahayan ng lamok. Yan. So tinakpan ko lang muna. Pero mamaya titimplahan na natin yan. Pag natimplahan na natin, di ready na siya. So ito pa yung kasabayan nung tinransfer natin doon na May 5. Yan, itong dalawa. So ito for harvest na to. Actually, bukas na yung schedule harvest ko dyan eh. Yan. So kung may konting mga tip burn ba tawag dyan, konting sabit sa dulo-dulo. Pero all goods naman, kinakain ko pa rin naman yan. Wag lang sobrang sama ng tama. So ito, yung mga scamander natin. So ito may mga natutuyo talagang dahon. Especially yung sa ilalim. Yan. Ito yun natin. Yan. May nutrient solution pa naman. Yan. Pero kumpara natin sa dati, mas maganda yung tubo nito. Mas maganda yung naging tubo niya. So tingnan natin yung iba. Ito yung tanglad natin na may konting amaranth. Yan. So baka lagay tayong amaranth dito para may mga kulitis tayo dito. Pero kulitis kasi yung tumataas. Hanggang doon mataas siya. Eh lalo na ngayon may mukhang mas malaki yung gagapangan ng ugat nila. Baka mas lumaki siya. Tingnan natin. Ito. Yung cherry tomato. Yung lemon grass natin. Yan. So yun dun pala sa kabila maglalagay tayo ng styro box. So may natitira pa akong 4 na styro box. Tapos yung isa kasi ginagamit ko as storage. Para hindi masyadong uminit yung mga equipment ko dito. Ito naman, kakahapon lang, nilagyan ko na naman ng clip. Para mag-trellis na lang sila dito. Siguro okay na yan. Tapos titingnan na lang natin kung makakapagpatubo sila. Or makakapagpabunga sila. Sa ngayon, under observation pa sila. So yun, nag-pruning din tayo kahapon. So nag-prune tayo dyan. Tapos yung mga excess, yan, nilagay natin as mulching. Hindi na natin nilagay sa compost. Diretso mulching na lang ginagawa ko ngayon. Kasi yung paso na ginagamit ko for compost ay ginawa ko na ng taniman. So dito, hinahayaan ko lang silang mamulaklak dito. And hopefully, maka-harvest lang tayo ng harvest ng buto. So medyo, since umulan, hindi ko muna kukunin yun. Baka tanghali siguro. Pag medyo tuyo na yung panahon. Yan. So ito, ang daming bunga dito eh. Oo, totoo lang, daming bunga. Pero ang problema ko kasi, hindi siya lumalaki hanggang malaki. Tulad nito, ito umuurong na to, ito naninilaw na. So wala na yan. Back out na siya. Ito may bulaklak eh. Sabi i-shake daw eh. Tapos ayun. Wala na yung bell pepper natin dito kasi ang pangit talaga ng dahon niya. So kahapon, sinama ko na siya sa pruning. Tapos ginawa nating mulching yung dahon niya. Pero balak ko pa rin mag bell pepper siguro. Yan. So hopefully yung mga pipino na nandun na yun, magaganda yung tubo eh. Sana lumaki. Sana. So ayan. So ito naman, medyo unti-unti na natutuyo. Hindi ko pa rin pala nagagawa yung pagtali nito para medyo umangat siya. Ayan. Ayan doon, madami tayong Dahil pa ang buto dun sa baba, hindi ko pa na-harvest. Pero nandun lang sila dun sa mesa ko. Ayan. Dami na tayong buto. Nakakatawa. Pero tayo basil pa lang. May lemon basil din pala tayo. Pero hindi pa ganun karami. So yun lang naman ang magiging activity ko ngayon ay wala. Ano bang gagawin natin? Kasi bukas pa talaga yung tanim ko, bukas pa rin naman yung pwedeng harvest. Yung harvest natin yun lang. Baka i-delay ko pa ng ilang araw para sumabay na lang siya dun sa harvest ng iba. Ayun, no? So hopefully yung harvest natin pala ay sana
from 45 days, maging 40 days na lang. Or earlier. Kasi may nakikita rin ako mga videos online na ang ganda talaga ng tubo nung halaman nila. Pero kasi tayo nakakratki tayo eh. So sa kanila may continuous cycle, aeration or kung ano man. Within 35 days, 30 to 35 days, nakapag-harvest na sila. With a decent size din. So yun yung maganda sana. Hopefully magawa din natin yun. Anyway, so yun lang naman. And update ko kayo. Ito hindi ko pa na lalagyan. Pero yung pala ko dyan nasa baba. Mga sweet basil. Yan. Sweet basil lalagay na natin dyan. So yun lang naman. Thank you very much. And see you tomorrow. Baka i-video ko na yung pag-transfer ko dito. Pero alam niyo naman, magka-transfer lang tayo. Hindi naman ganun kahirap yun. Transfer lang ng transfer. And hopefully lumaki din sila. And yung ita-transfer natin bukas, ano yun, talaga 8 lang, 8. Pero yun yung nagkaroon ng problema, kaya gumawa pa ako ng separate na 30. So kailangan palang i-ready rin to, itong mga to. Kailangan ma-i-ready ko pala. Yung pwede nilang taniman dyan. Oh. So yun lang. Thank you very much and see you next update. Bye bye.